Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, yakapin mo muna yung katabi mo at sabihin mo, I am excited ngayong gabi. Hallelujah. Amen. At minsan pawitan lang muna natin si Lord ng love song. Mag-awitan tayo ng mga isang oras. Sige, awitan muna natin ang Panginoon. Oh, the glory in your presence. Hallelujah. Sherebo serebo shakaraman serebo shante. Ramasikalili bayara bashara hante bemonta. Thank you, Lord. Arayala la yara yanda rebo shante. Thank you, Lord. Oh, the glory. Thank you, Jesus. Glory of your presence. Let's sing it to Jesus. We your temple. We your temple. Give you reverence. So arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. Once again, oh, the glory. Oh, the glory of your presence. Confirm that you're the temple. We your temple and give you reverence. So arise, to your rest and be blessed by our praise as we glow. Let the embrace of the Lord be upon us tonight. Hallelujah. In your embrace. So arise. So arise to your rest and be blessed. And be blessed. Give your praise and worship to the Lord. Ora masiga lahat. Yes, Lord. As we glory in your. I declare the presence of the Lord be upon us tonight. So arise. So arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. So arise, let
presence, as your presence now fill this place. Oh, let's speak in tongues. Let the embrace of God be upon you tonight. Let me bless you. Those who are here tonight, let the name of the Lord be blessed by your life. I bless you with the grace of God, with unending grace, with the strength and faith. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. I bless you with compassion in your heart, in Jesus' mighty name. So that your presence, the presence of God in you, is always glorified. You shall bring the glory of the Lord in any places that your feet shall tread upon. I am declaring to you tonight, whatsoever your hands will do, give glory to the Father. Just like Jesus Christ. We are here not for nothing. We are here for greater things for God. Yung mga pinupunta mo gabi-gabi sa gawain ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Ang lahat ng yan nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Ang iyong mga iniisip, ang laman ng iyong puso na naaayon sa kanyang salita. Ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, let Him be glorified. Let Him be glorified by the word na nanggaling sa Kanya. So therefore the presence of God shall not depart from you. Kapag nakikita ka ng mga tao, their tendency is to give thanks to the Lord. Their tendency is to praise the Lord that you are serving. Yung ginagawa mo ngayon ay magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Nakikita ng Panginoon ang tunay na laman ng iyong puso. Nakikita ng Diyos ang init mo sa Kanya upang siya'y mapaglingkuran, upang maganap ang Kanyang kalooban sa iyong buhay. Let me bless you, hallelujah, with supernatural blessing from the Lord in Jesus' name, that is coming from the east, from the south, from the west, and from the north. In all area of your life, you shall be blessed, and it will be forever. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. And this is not only for you. This is extended up to the 4th generation of your family. Marabakayan, darabasande. Ang pagsama ng Diyos, ang Kanyang pag-iingat, hindi ka magkakaroon na anumang sakit at karamdaman. Ililigtas tayo ng ating Ama. Rebasi kalalahande, sapagkat ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwanan. Lalo tigit hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hora kababayan de lalaha. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Alam namin, sa presensya mo'y walang nalilingid. Lahat kami na nandirito, alam mo, batid mo ang aming buhay. Batid mo laman ang aming puso. Subalit kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Na patuloy mo kaming pinatatatag. Patuloy mo kaming pinalalakas sapagkat ito ang naisin mo sa amin. You want us to overcome this world. And it is already done by our Lord Jesus Christ. Shall we intercede?
Marami po tayong mga kapatiran na nasa Pilipinas. They're undergoing some medication. Let's pray for them. If you know who they are, yung mga nanghihingi ng panalangin, mga may cancer, speak now. For the glory of the Lord shall be upon him. May mga dadaanan ng mga proseso. Thank you, Lord. We are victorious. Their body is the temple of the Holy Spirit. They have been designed to give you the praise and glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let your hands be upon the hands of all the doctors. Sa lahat ng mga humahawak sa kanila, kung dugo ang problema, Panginoon, alam namin pinalitan mo na ng bagong dugo ang kanilang mga dugo. The blood of Jesus is upon them. Kung mga internal organs na hindi nagfa-function, I command in the mighty name of Jesus internal organs to function normally. And the devil has no power over us. Satan has no claim upon us. Devil, get out in the mighty name of Jesus Christ. Even in the hearts and in the mind of every believer of Jesus Christ. Satan has no power over our mind, over our heart. And we declare divine health. We declare victory upon victory. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At sa pagsama mo sa amin ngayong gabi, maluwalhati ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. And this all we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Okay, so we are on the last day of last midweek ng ating last midweek, din ang midweek service ng January series revealing the glory of God revealed. Amen. At ako'y nagpapasalamat una po sa inyo lahat sapagkat kayo'y malaking biyaya ng Panginoon sa bawat believer ng ating panambahan na ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, totoong nagpapasalamat ako sa buhay mo. Amen. So, okay, as I mentioned last Sunday, ay dadaanan ko ng konti yung ano ba yung tinatawag na first fruit. Kasi sa Sunday will be our first fruit offering. How many are excited to give? Amen? Uulitin ko po, how many are excited to give? Say, praise the Lord. At ang prayer ko po ay maintindihan natin yung kagustuhan ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin. Kasi madami dito, marami sa tao na inuuna yung kanilang kagustuhan. Pero alam niyo po, kapag kami na ikaw ay nagmamahal, sino dito yung parang bigas na nagmamahal? Sabi ko, hindi na baboy kasi talagang tumataas lagi ang presyo ng baboy. Bigas naman, para maputi-puti. So yung pong pag tayo umiibig, amen, hindi na nga tayo hinihingan Diba? May kusa yung puso natin. At malalaman natin sa salita ng Diyos kung ano ba yung kadahilanan natin pagbibigay. But let me just first go to our topic tonight, works that glorifies God. Ano ba yung mga gawa na nakakapagbigay kaluguran at papuri sa Diyos? Number 1 is doing His words.
Sino nagbasa ng John 17? Yung buong chapter. Nasaan na kayo? Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Ang ganda ng John 17 verse 1. Nakapalagay muna sa verse 1. John 17 verse 1. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. After Jesus said this, ayan, ito yung panahon na kung saan ay ang Panginoong Jesus ay nananalangin mataimtiman sa ating Ama sa langit. At napakaganda ng kanyang salita dito. Kaya pagdating po sa verse 4, ang sabi niya doon, basahin ko lang na mabilis uli yung 2. Sabi ng 2, for you granted him authority over all the people that he might give eternal life to all those you have given me. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom have you sent. Kaya sabi niya sa verse 4, I have brought you glory on earth by... Okay, paano na-glorify ni Jesus yung Father? By completing the work. Okay, sa ibang translation kasi finishing the word. But let me read this. I have brought your glory on earth by completing the works. Amen. Kaya tanungin mo yung katabi mo, kompleto ka na ba? Kompleto na ba? Amen. Alam mo na, kasunod, pag nakompleto mo na yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, the Father will glorify you so that the Father glorify your Son so that you will be glorified. Amen? So yan po ang isa sa magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Pinakita po ng verse na ito, pinakita ng verse na yan, kung paano nag-glorify ni Jesus Christ ang Father. Amen? He glorified the Father by doing what God wanted Him to do. Amen. Sino dito yung nagagawa mo yung gusto ng Diyos kesa sa kagustuhan mo? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ikaw yon. Andito ka ngayon eh. Kasi kung siguro mas gugustuhin mo, matulog na lang, Miyerkules na. Nakakailang araw na tayo ng trabaho. But praise and glory to God. Ngayon mo na iintindihan na mas pinipili mo na pala na gawin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen! Totoo ba yun? Say hallelujah! Unti-unti mong unti-unting nabubuksan yung puso mo sa ano ba yung mga bagay na ninanais ng Diyos sa akin. Kaya naman, minsan alam niyo po, sa totoo lang, kahit ikaw ay napapagod, pero mas pinipili mo pa rin pumunta sa gawain, isa ka sa tinitingnan ng Panginoon. Amen? Kasi ikaw yung nakakapagbigay kalwalhatian sa Kanya. Hallelujah! Kaya pag tayo napapagod, wag lang tayo magrereklamo. Kasi sayang, pumunta ka na rin lang, nagreklamo ka pa na, para mga Israelita, sumunod din lang sa Diyos, kaya lang nagreklamo. Na-delay ngayon yung blessing nila. Kaya minsan, yung pagrereklamo, nakakapag-delay ng blessing. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong magrereklamo. Kundi magpapasalamat ka, sabi ng Bible, in all things give thanks. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kasi minsan yung delay na yan, may cost din yan. Nagkokos yung delay na yan minsan ng mas ikalalago, mas ikabubuti mo. Kaya hindi lahat ng pangit na nangyayari sa mata natin, ng pangit na nangyayari sa paningin mo, ay pagkatalo mo, hindi po. Sometimes, yung akala mo ay rejection, ay yung pala yung daan para sa isang promotion. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, yung mga ginagawa natin
ay nakikita ng Diyos. So, yan po yung example na binigay sa atin ng Panginoon. So, hindi lamang yung, Lord, I give you the glory. Diba, minsan nagiging expression din natin. Minsan, inakanta pa natin, inasayaw pa natin. I give you glory, glory. Sabi ni Dude. Kulang na lang, pati yung drummer. Hindi kakasya eh. Aba, lahat naging tambourine dancer. Nakikita ko pag yun ang tugtog, lahat nasayaw na, ganyan-ganyan. Sino nagpasimula nun? Si Michelle. Diba? Pero alam niyo po, it doesn't matter yung na kumakanta tayo, but we are not a doer. It matters. Yung pag umaawit tayo, pero dapat ginagawa din natin ang kanyang salita. Amen? Dapat mas marami yung gawa. Mas marami yung paggawa. And alam niyo po, pag ginagawa natin ang Word of God, meron itong tinatawag na result. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may result yan. So, hindi lamang sa pag-awit, higit pong nalulugod o naluwalhati ang Diyos kapag ginagawa natin ang kanyang salita. Amen. Kaya po, napakahalaga na makagawa po tayo o maalaman natin ang Word of God. And that is actually the best way to glorify the Lord. Alam niyo ba that action speaks louder than words, sabi ng mundo. Pero totoo po, kasi kahit sa Bible, sabi doon yung action matters. In loving, kapag umiibig, yung action, it matters. Kapag puro ka lang salita, pero hindi mo namang ginagawang umibig, therefore, you are not true na umiibig. Pero kapag ikaw ay umiibig, meron pang gawa. Diba? Amen. Gumagawa ka pa, naglalaba ka. Taga-ano ka, taga-luto ka. Kasi nagmamahal ka eh. Amen. Pwede po natin kasing sabihin yung mga salita, pero wala ka naman nakikitang gawa. Pero pag nagmamahal ka, alam mo po, hindi maikukubli yung paggawa mo kapag nagmamahal ka. Amen. Amen. Hindi yan maitatago. Kaya alam ng Diyos. Amen. Yung laman ng ating puso. So, tandaan po natin na ang Diyos sa ating pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay hindi yung ganang kagustuhan natin. Ang tunay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya ay yung nagawa mo, yung kagustuhan niya. Amen? That's how we give glory to God. Kaya sabi nga ni Jesus, I have done what you asked me to do, and you are glorified. Sabi ng Panginoong Jesus, nagawa ko na kung ano yung sinabi mong gawin ko at ikaw ay naparangalan. And that's the way that Jesus glorified the Father. So yun yung dahilan kung bakit tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So that we know what He wants at magagawa natin ang Kanyang naisin. Amen? Tingnan natin ang James 1:25. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Ayan. So ito naman daw, kung sino man daw yung hindi nakalimot kung ano yung nasulat sa salita ng Diyos. Hindi niya lang basta narinig, kundi ginawa niya. Anong mangyayari sa iyo? You will be blessed in whatever they do. John 15, verse 8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, Ayan. showing yourselves to be my Hallelujah! disciples. Kapag pala tayo ay naging tagasunod o disciple ng Panginoong Jesus, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Ama. Ano pa? Kapag ka ikaw ay namumunga. Tingnan mo yung katabi mo, namumunga na.
Hallelujah! Yung mga branches natin, lumago na. Hindi, dumami na yung bunga. Amen? Then you are giving glory to God. Number 2 is offering our lives. What are the works that glorifies God? Number 1 is doing His words. Number 2 is offering our lives. Sa Old Testament po, dito napaka-evident ng glory ng Diyos. Pag binasa nyo mula sa Genesis, ngayon ang inyong assignment, ikaw, Genesis. Mula sa Genesis, dati chapter lang, ngayon libro-libro na. Genesis, Exodus, Leviticus. Tingnan po natin ang Leviticus 9, 6-7. Ngayon napili ng Diyos si Moses na tagapagligtas. At the same time, sabi niya, sino makakasama ko sa Aaron, yung kanyang kapatid? Dahil si Moses ay takot magsalita. Sabi mo sa katabi mo, kung hindi ka makapagsalita, ako ang iyong tagapagsalita. Kaya ang paghayo po sa salita ng Diyos, lagi may kapartner 2x2, 3x3. Okay, hindi 1x1. Basahin natin, 1, 2, 3. Ito, ano nangyari? So ito yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Ito ang gawin mo, Aaron. Kung paano mo ba i-offer ang iyong sarili sa Diyos, kung paano magkakaglory. Okay, tingnan natin. 1, 2, 3. Then Moses said, "This is what the Lord has commanded you to do, so that the glory of the Lord may appear to you." Ulitin natin, verse 6. Then Moses said, "This is what the Lord has commanded you to do, so that the glory of the Lord may ito daw appear yung to gagawin. you." Anong gagawin? 7. Moses said to Aaron, "Come to the altar and sacrifice your sin offering and your burnt offering and make atonement for yourself and the people. Sacrifice the offering that is for the people and make atonement for them, as the Lord has commanded." Ayan. So ano daw gagawin? Kailangan pumunta sa altar at isakripisyo, mag-offer ng tinatawag na sin offering or yung burnt offering, puro offering. Kaya sabi mo sa katabi mo, offer your lives. Offer our lives. Silang buhay natin. Kaya sabi nung awit na, ayan yun. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Ngayon may isa ka, di i-offer mo yung isa. Amen. Kasi kailangan maglilingkod pag may 1,000 lang ba? Dapat ngayon pa lang, kahit isa pa lang. So anong ginawa? Kailangan mag-sacrifice your sin offering, your burnt offering, and make atonement for yourself. And not only for himself, but also for the people. Anong gagawin? Sacrifice the offering that is for the people and make atonement for them as the Lord has commanded. Pag ginawa ito, ano mangyayari? The glory of the Lord will appear. Kaya lang Old Testament po ito. Sa atin, si Jesus na yung nagsakripisyo. Siya na yung nag-offer ng kanyang buhay. Kaya ikaw ngayon, di ka na nag-o-offer ng buhay, pero talagang inilaan mo na yung buhay. Nakalaan ka na sa ganyang gawain. Amen? Nakalaan ka na sa glory ng Panginoon. Bakit? Ano po nangyari? Verse 24, tingnan lang natin. Di nag-offer si Aaron. Tapos dumating yung mga tao. Then Leviticus 9, verse 24, ano po ang nangyari? Okay, 1, 2, 3. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat. Naku, natunaw ang mga taba. Fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Fell face down because they cannot contain the glory of the Lord. Kaya po pagka tayo pala nag-offer sa Diyos, yung presensya ng Holy Spirit,
Ngayon, Holy Spirit na ang kasama natin. Sabi mo sa katabi mo, fire of the Holy Ghost na. Yan na yung magko-consume. Siya na yung nananahan sa atin. Offer our lives as a living. Itong mga sacrificial na ito, mga patay po ito. Patay na baka, patay na tupa, mga patay yun, ino-offer. Pero in the New Testament, sabi mo sa katabi mo, hindi ka napatay. Buhay na buhay. Kaya sabi ng Romans 12, to offer our lives as a living sacrifice. Amen? That gives glory to the highest. So kapag binigay natin yung buhay natin, kasama po lahat sa buhay natin. Ano yun? Una, yung katawan, yung puso, yung kaisipan, yung possession. Di ba kaya nga kasama yung tithes and offering? Amen. Kanina po, di ba sabi ko sa inyo, nag-release na ng bonus. Wala pa yung cash. Pero nung ibinaba na sa akin ng letter, nag-confirm na agad ang Holy Spirit sa heart ko. Sabi niya, magsulat ka na kung saan mapupunta. Sabi ko, hala, kailangan na pala isulat. Sinulat ko na po, nilagyan ko na kung paano ko siya ibibigay, kung saan mapupunta, kung anong-ano. Tapos, kanina nakita ko uli yung listahan. Alam niyo minsan, sabi mo sa katabi mo, pag nangusap si Lord, sundin mo na agad. Pagdating po sa pagbibigay. Kanina, nakita ko uli yung listahan. Sabi ko, Lord, parang mali yung computation ko. Binabargain ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang namali po ako ng computation. Alam niyo, kapag nakaano na kayo, ito naman sa lahat ng mga nakakarinig ng mga testimony ng mga bonus increment. Minsan, di ba, yung iba kaya ayaw mag-testimony. Kasi nga, ang tingin nila, uy, blessed na blessed si sister, baka naman. Hindi. Hindi ako nagana. Pero sabi ko nga, kaya sinulat ko na. Kasi, di ba minsan, baka magdulot pa ng sama na loob sa pamilya ko. Dahil sabi, si ate tumanggap na bonus, hindi man lamang namahagi. Pag ako namamahagi, tinatanong ko po ang Diyos. Kasi God knows kung sino yung nangangailangan. Tanungin katabi mo, nangangailangan ka ba? Okay? Amen. So, sa excitement ko nga, so December pa lang, talagang isinet ko na po, sinet na ng Holy Spirit sa akin kung magkano yung first fruit na ilalaan ko. December pa lang yon. Tapos sabi ko, kahit naman tumanggap ako ng bonus, meron pa rin may matitira pa rin. At naka-ready na po yun. Then nung binaba nga yung bonus, nag-percentage ako. Kaya lang nakita ko, Lord, parang namali yung lagay ko nung amount. Sabi kong ganyan. Pwede ko po bang ilipat? Ayan. Nililipat-lipat ko yung... kasi naka-Excel po ako naglagay ako ng Excel sheet. Tapos ninalagay ko yung mga sabi ng Lord sa akin, kung sumobra yan, ibigay mo na. Sabi niya ganyan. Huwag mo nang bawasin. Kasi parang nawali yung lagay ko ng tithes, offering, at saka ng first fruit. Parang ganon. So sabi ng Panginoon, ng Holy Spirit sa akin, wag mo nang galawin. Pero alam niyo po di ba minsan, kaya nga yung heart pinapaingatan ng Diyos Ginalaw ko pa rin. Binago ko pa rin. Sabi ko, Lord, pwede bang ganito? Binawas-bawas ko. Then sabi ng Holy Spirit, nag-impress sa puso ko, sabi niya, ngayon, i-overcome mo yan. I-overcome mo yan. Kasi nakikipag-bargain ako I-overcome mo yan, sabi ng Lord. So kung paano mo yan i-overcome, ikaw ang magdesisyon. Alam niyo po, naiyak talaga ako kasi yung impression ng Lord, sabi niya, to overcome it, kailangan instead na bawasan ko, dagdagan ko na lang.
Kaya nadagdagan po. Instead na mabawasan, nadagdagan yung mga pagbibigyan. Then nung huli, tiningnan ko na, di nag-increase na. Sabi ng Lord, that's how you overcome. Ang isang bagay na mahirap sa'yo, para ma-overcome mo, gawin mo yung mas mahihirapan ka. Then, pag nagawa mo yon, meaning, you overcome it. Di naano ko po yon. Praise God. Salamat sa Panginoon sa tulong ng Holy Spirit na overcome natin. Ngayon, eto na. Nung chinek ko na, di nadagdagan. Sabi ko, Lord, wala palang porsyento para sa sarili ko. Wala ko pala akong nalagay ng para sa self ko, parang travel, pambiling iPhone, walang ganon. Ang lahat napunta either sa mission or alam mo, pag gusto mo kasi mabless, magtanim ka sa matatabang lupa. I used to sow a seed. And syempre, dun sa gawain ng Diyos. Then doon ko nakita, sabi ko kanina, habang nakasakay ako dun sa coaster, nag-meditate ako ng word, sabi ko, Lord, wala pala ako nalagay na percentage para sa sarili ko. Pero sabi lang ng Lord sa akin, hindi mo kailangan yan. Marami ka yan. Amen? Hindi ko kailangan kasi, sabi ko, bibili akong damit. Ang dami kong damit. Wala na nga ang paglagyan. Isang buwan na nga akong di naglalaba, may damit pa rin ako. So, sabi ni Joanna, si Dave daw, makita lang na gano'n yung labahin, sinasaksak agad sa Sabi ko, patirahin mo si Dave dito mga isang buwan. Kasi ganyan yung labahin ko minsan. At praise and glory to God. Masaya po magbigay sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, masarap magbigay sa Panginoon. You just need to practice it. Practice mo lang, ma-stretch yung heart mo. Hindi lang heart, pati kamay mo. Practice lang. Hindi lang naman sa church. Marami kang pwedeng mapagbigyan. But kailangan po sa pagbibigay, meron kang, may advice o consultation ng Holy Spirit. Kasi hindi ka magkakamali kapag yung advice ng Lord sa'yo ang gagawin mo. So, ayan. Let me just give a few verses regarding the first fruit. Total, mga leaders naman po tayo lahat dito, and it's not just because we are all leaders, but we are all believers of Jesus Christ. Okay, ano ba yung sinasabing first fruit? Tingnan po natin ang verse. Okay. Leviticus 23, 9 to 10. Yung first fruit po is a way of demonstrating the principle of putting God first in all you do. Kapag inuna natin ang Diyos sa lahat ng bagay, then hindi ka pababayaan ng Panginoon. It is showing the act of our love, of loving the Lord. Ito yung mahirap loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, with your all. Kapag sinabing with all, di lahat. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest." Ayan. So yung pong mga tinatawag pala na first fruit, yan yung unang ani. Unang ani, di walang natira. Pero alam niyo po kung ano ang miracle ng unang ani? Sa una talaga, hindi ka makapagbibigay ng buo. Kaya nga, sabi doon, best part. Diba, tumanggap ka ng unang sweldo, mag-pray ka, magkano yung best part na gustong ipa-offer sa iyo ng Diyos as your first fruit offering. First part, best part. And then again, next, sabi din ng Bible, lahat ng iyong first increase. Kaya mali ako ng hindi ko agad na-consider, meron pala akong first increase, so kailangan ko idagdag yung first increase. Then, first income, first increase. Lahat ng mga first, lahat yan ay sa Diyos. Pati nga firstborn di ba? Kaya nga yung mga firstborn, lahat sa Panginoon yan. Binibigay sa Diyos.
Ang Diyos naman, pag inuna mo, seek ye first His kingdom and His righteousness, babalik sa atin. All these things shall be added unto you. Alam niyo po, isa lang ang prinsipyo ng Bible eh. Ayaw natin maghirap. Di sumunod po tayo doon sa prinsipyo ng Diyos. Ganun lang. Minsan kaya lalo tayo nahihirapan kasi nga hindi mo na dapat dinanas yan. But because of our disobedience and sometimes mismanagement, alam niyo po pagka binibigay mo sa Panginoon, tinuturuan ka ng Diyos mag-manage. Kaya sabi mo sa katabi mo, manager ka na. Kapag ka nagmamanage ka ng maayos, kung hindi, pag negatibo ka, hindi ka pa manager. Amen? Basta nagne-negative ka pa, hindi ka pa manager. Manager. Amen. Pero alam niyo po, ang mas tinitingnan lagi ng Panginoon is how you will trust Him. Kaya ho nung magsimula ako, hindi naman agad buo eh. Kasi hindi pa ako, sabi ko, wala akong pambayad ng bahay, wala ako lahat. Pero as time goes by po, kaya ako excited kasi ito yung time na makakapagbigay po ako ng buong first fruit. Kaya excited yung heart ko. Sabi ko, Lord, thank you kasi natapos yung taon ng 2024, meron pa akong pambigay ng first fruit ko nang walang bawas buo. Praise God. Hindi ho yun para sa akin. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman kailangan ng kotse kasi una-una wala man ako lisensya. May bahay naman na ako nandun sa Camellia. Pababakuran ko nga sana. Ngayong uwi ko, lang, sabi ni Suresh, Lani, mukhang kailangan mag-usap tayo. Kinausap na ako kahapon. I have my ticket already, I have my flight. Di ko lang pinapaalam kasi nga gusto i-surprise yung mga bata. Pero sabi niya, parang hindi kakayanin kapag umuwi ka ngayong February. So sabi ko, so ano ngayon? You postponed your flight, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kasi babakasyon ako. Kasi daw yung anak niya pupuntang Australia. Sana pala sinabi ko yung may anak din akong naghihintay doon sa Pilipinas eh. Pero kinumport naman ako ni Lord. Pero bukas yung final meeting namin. But then, so hindi mo na ako uwi ng February. Kung bukas man na hindi matutuloy. Otherwise, uwi ako ng February 1. Okay. Kaya kailangan na nila mag-decision. Konting panahon na lang. So, yung first fruit po ay sinasabi, di ba? Yung kung makikita nyo si Abel and si Cain. Si Abel, anong ginawa niya? Hinanap niya yung best ng kanyang inaalaga. Si Cain, anong kinuha niya? Kumuha lang ng ganyan, ito, pwede na itong i-offer sa Diyos. Ang Lord, hindi lang kung ano yung makuha mo or maibigay mo, manalangin ka. That's how you'll give your first fruit. You pray, you ask the Lord, and then you let the Lord impress you how you will determine your first fruit. Amen? Praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo, be excited. So, dadalhin natin lahat yan sa February 2. Ngayon, kung wala ka pang first fruit, okay lang. Mag-pray ka, basta mag-pray ka. And then, at the moment na meron ka na, then you bring it. Hindi, walang expiration ang pagbibigay sa Diyos. Anytime you can give. As long as it is intended by your heart. Amen? And mararanasan, ang prayer ko talaga sa inyo po lahat, maranasan nyo overflow. Maranasan nyo walang utang. Mararanasan nyo wala kayong monthly binabayaran. Pati expenses bumababa. Amen? Pero yung income tumataas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, nadadagdagan lahat ng mga source ng inyong mga income in Jesus' name. That is overflow. That is abundant. That is prosperity. At the same time, sabi ng Lord, I will bless you so that you will be a blessing. That blessing will not be stagnant in your bounty. Hindi magiging stagnant. Huwag niyong gagawin stagnant, baka lamukin. The blessing, kapag may binigay ang Diyos, ask the Lord, akin ba to Lord or ipapaabot mo? Minsan may nangyaring ganyan, inabot ng Diyos sa akin, thank you Lord, hindi sa'yo, dadaan lang.
But praise God. Amen? Anong gusto mo? Nangihingi ka palagi o ikaw yung nagiging daluyan ng pagpapala? Mas masarap, sabi mo sa katabi mo, masarap maging daluyan ng pagpapala. Amen? Hallelujah. I declare to all of you, you will experience 2025, a glorious 2025. Pinapasalamatan mo ang Diyos araw-araw. Hindi dahil nanghihingi ka, kundi, Lord, thank you. Ang dami kong natitira. Ang dami kong nabe-bless. Ang daming napaggagamitan. Nalalaan yung blessing na ito para sa kalwalhatian mo. Declare it. Araw-araw, Lord, thank you. Kanina umagang ginisa ko na, Lord, thank you, nagising ako. Amen. Kundi late na naman ako. Okay, and last, number 3. That's how short ko lang i-exhort yung first fruit. But then again, manalangin po tayo, that's the best thing. You pray and ask the Holy Spirit. Number 3 is affirming who you are. How to give thanks that glorifies the works that glorifies God. Number 1, doing His words. Number 2, offering your lives. And number 3, affirming who you are. Alam niyo po, kapag ina-affirm mo, ibig sabihin ng ina-affirm ay, pinagmamalaki mo kung sino ka. Ay, hindi, ako'y lang. Hindi naman pagyayabang yun, pero yung hindi mo pinagmamalaki sa iba, pero ikaw mismo, kino-confirm mo kung sino ka. Amen? Amen. Di ba kapag ka ikaw, anak ka ng tatay at nanay mo, sino dito anak ng tatay at nanay niya? Di ba pagka yung tatay mo, halimbawa, talaga namang gwapo. Nanay mo talaga namang maganda. Tapos maganda ka din. Di ba? Sabi ng nanay mo, ang ganda-ganda naman ng anak ko. Tuwan-tuwa yung puso mo, amen. Tapos ikaw naman, gandang-ganda ka rin sa nanay mo. Ganda naman ng nanay ko. Di ba? Anong ina-affirm yung affirmation? Ibig sabihin ay, kino-confirm mo kung ano ka, kung ano yon at kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Minsan nga, di ba, sino dito yung may mga kamag-anak na politika? Di ba minsan ang taas ng paggalang natin sa kanila. Kaya nga minsan kahit di mo kamag-anak, nagiging kamag-anak mo pagka may pupuntahan ka. Di ba? Halimbawa, may kailangan kang tapusin sa munisipyo. Nagiging pinsan mo yung yung pinsan ko po si Mayor. Sige na, tapusin na natin to. Kamag-anak ko po yun. Amen? Nagiging kamag-anak natin yung mga kilalang tao. Pero alam mo ikaw, sabi mo sa katabi mo, anak ka ni Lord, anak ka ng Diyos. Pero minsan ito yung ayaw nating sabihin na I'm a child of God. I am born again. I am a Christian. Minsan naiiya pa tayo, di ba? Pero pag in-affirm mo pala that you belong to Christ, it gives glory to God. Bago pala ako basahin ko lang muna uli yung sa offering our lives. Psalm 96 verse 7 to 10. Psalm 96 verse 7 to 10. I'll just give you the word. Sabi ng Bible, ascribe to the Lord all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory that is due in His name. Anong gagawin? Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness and tremble before Him all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the people with equity. And 1 Corinthians 6:20. You were bought at the price, therefore, honor God with your body. Sa ibang translation, glorify God with your body. So, number 3, yung affirming who we are. When the child is good, di ba nag-glorify yung ama? Tapos kung yung ama naman, mabuti, nag-glorify yung anak. Amen? Ay, mabuting anak at mabuti yung magulang Maganda ang palaki ng magulang. Yung iba naman galing naman ng mga magulang napalaki ng maayos yung kanilang
anak. Amen? Ikaw ba yung gano'n? Pinalaki ka ng maayos ng iyong magulang, tapos lumaki ka rin maayos. Amen? Di ba naluwalhati ang bawat isa? Praise God. Exodus 14 verse 4. Affirming who you are. Exodus 14 verse 4. The Lord said, kanina yan. Sabi ng Panginoon kay Moses, pinatigas niya yung puso ng Pero. I will harden Pharaoh's heart and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. Gusto ng Diyos ipaalam kung sino siya. Siya ay Diyos ng kaluwalhatian. Pero ito po, Isaiah 48:11. Hindi niya ibibigay kahit kanino ang kanyang glory. Kaya nga yung mga idol na gino-glorify, yung mga idol na itinataas, galit po ang Diyos sa mga idolaters. Isaiah 48 verse 11, for my own sake I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another. Yan po yung mga idols. Colossians 1:27. Yun yung hindi niya kayang ibigay sa iba, pero ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Colossians 1:27, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Amen! Hindi ibibigay sa iba, pero sa iyo pinagkaloob ng ating Ama. Kaya di ba sabi nung last week, John 17 verse 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are. Amen. Kaya po ngayong gabi, dito natin i-end ang ating 2025. A glorious 2025 has come unto you. Huwag mo pong hayaan na madungisan. Huwag mong hayaan na yung matapyasan. Amen. Sabi mo sa katabi mo yung nakikita mo ngayong gabi. Itong mukhang ito na nakikita mo ngayong gabi will be glorious daily. Amen. Araw-araw, mas pagagandahin ng Diyos ang iyong buhay. Araw-araw, mas pagagaanin ng Panginoon. Hallelujah, yung kalooban. Minsan, pag mabigat ang kalooban mo, nagmumukmuk yung mukha mo. So, kailangan araw-araw paliligayahin ka ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magstayo at palakpakan natin ang Diyos at sa Kanya lahat ng papuri, pagsamba, amen. Araw-araw, luwalhatin siya at ipagkaloob ang para sa Kanya. Tayo po invite also Pastor Don to pray for us tonight.